Isang malakas na sigaw sa gitna ng katahimikan ng gabi. Kung talagang mabuti ang Diyos, bakit niya hinahayaan ang pagdurusa? Sa unang bugso ng tanong na iyan, tila napakalayo ng langit at napakalalim ng sugat ng mundo. Subalit sa mismong sandaling iyon, may naririnig ding bulong mula sa puso. Magtiwala ka, may dahilan. Kaya bago ka pa man mag-scroll pababa o lumipat sa ibang video, huminga ka muna ng malalim, damhin ang pintig ng iyong dibdib, at samahan mo akong tuklasin kung paano ang bawat luha ay nagiging binhi ng pag-asa, hindi kailanman basura ng kapalaran. Sa bawat sulok ng daigdig, may umiiyak na ina na hindi malaman kung saan kukuha ng susunod na gatas ng sanggol. May ama na nag-o-overtime, ngunit hindi pa rin sapat ang sahod. May estudyanteng naglalakad ng ilang kilometro para lang makapasok at makipagsiksikan sa pampublikong paaralan. At may pasyenteng nakaratay na iniintay ang resulta ng laboratory test na maaring magbago ng kanyang kapalaran. Hindi ito mga eksenang gawa-gawa lamang. Ito ang matitibay na patotoo na sa ibabaw ng mundong ito. Ang paghihirap ay kasing totoo ng hangin na hinihinga at kasing lagkit ng pawis na dumadaloy sa iyong sentido tuwing Abril. Ngunit sa gitna ng ganitong realidad, kumikislap ang isang lumang pangako. Ang ating magaan at panandaliang paghihirap ay naghahanda para sa atin ng kaluwalhatiang walang hanggan. 2 Korinto 4:7-18. Ngunit bakit nga ba hinahayaan niya? Kapag may bata na inapi sa kanto at nagdasal siyang tulungan siya, saan naroroon ang Diyos? Kapag ang isang tiyo mo ay nawalan ng trabaho at ang buong pamilya ay nalugmok sa utang, nasaan ang kamay ng siyang sinasabing makapangyarihan? Dito pumapasok ang mahiwagang kahulugan ng malayang kalooban. Ang kalayaang pumili na ibinigay niya sa tao mula pa Eden. Sa kagustuhan niyang tayo'y umibig ng totoo. Hindi niya tayo ginawang mga robot na puro "Yes Lord" lang ang alam. Sa kalayaang ito sumibol ang kasalanan at kasama nito ang kirot. Ngunit sa parehong kalayaan ding iyon sumisibol ang pinakamadilim na bersyon ng pag-ibig. Ang pag-ibig na may kakayahang magsakripisyo kahit masakit. Isipin mo ang isang palakang nasa loob ng palayok na unti-unting pinaiinitan ng tubig. Kung wala itong kamalayan, mananatili itong nakalublob hanggang sa maluto. Maraming tao ngayon ang parang palakang iyon. Unti-unti nang nalulunod sa trabaho, problema, stress at insekuridad. Ngunit hindi na kumikilos papalabas dahil ang init ay tumataas ng dahan-dahan. Subalit narito ang magandang balita. Ang bawat panginginig ng tubig ay paalala na may Diyos na kumakatok at nagsasabing, "Anak, may paraan para makalabas. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako ang iyong Diyos." Isaias 41:10. Alalahanin si Job, ang taong nawalan ng lahat, kayamanan, mga anak, kalusugan, at maging kapanatagan ng loob. Ang tanging naiwan ay mga kaibigang nagtanong kung ano ang lihim niyang kasalanan. Ngunit sa kabila ng lahat, isa lang ang naipagpatirapan niya. Ngunit nalalaman ko na ang aking manunubos ay buhay. Job 19:25. Ang deklarasyong iyon ay parang kidlat sa dilim. Walang kasiguruhan, walang kasagutan, ngunit may tiyak na presensya. Kapag ang puso mo'y kumakapit sa katotohanang higit pa sa nakikita, doon nagsisimula ang himala. Ngayon, pag-usapan natin ang mismong kanyang plano. Marahil maraming beses mo nang narinig ang Jeremias 20:11. Ngunit hayaang tumimo ito ngayon. Sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Napakadaling ipagsigawan ang talatang iyan sa tuwing may bagong trabaho o promosyon. Ngunit tunay na lalim niyan ay nahahayag kapag tila wala ka nang mahanap na kalsadang papunta sa kinabukasan. Ang pangako ay hindi garantiya ng instant na ginhawa. Ito ay paanyaya na maglakad kahit hindi nakikita ang buong mapa. Marahil tinatanong mo pa rin, kung ganoon,
Ano ang dapat kong gawin ngayon habang nakaupo ako sa abo ng aking pangarap? Unang-una, kilalanin ang sakit. Hindi sinabi ng Diyos na magpanggap tayo. Sa Getsemani, si Jesus mismo'y pinagpawisan ng dugo habang sumisigaw, "Ama, kung maaari ilayo mo sa akin ang kopang ito." Maaari tayong tumangis ng totoo. Subalit gaya niya, pwede rin nating idiin ang mata sa kalangitan at humugot ng lakas upang sabihing, "Gayon may hindi ang aking kalooban, kundi iyo ang masunod." Sa mundo'y mayroon kayong kapighatian, wika niya. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko ang mundo. Juan 16:33. Isang araw, may nakausap akong batang lalaki sa gilid ng ospital na nag-aantay ng kanyang chemotherapy. Sinabi niya, "Kuya, minsan po iniisip ko, paano kaya kung magaling na agad ako? Baka po hindi ko makilala yung ibang batang nandito rin." Sa murang isip, nakuha niyang makita na kahit sa sakit, may misyon. Ang batang iyon ang nagpaalala sa akin na ang paghihirap ay pwedeng maging megafono ng pag-ibig ng Diyos. Sumisigaw sa ating sinabi ni Pablo, "Kapag ako'y mahina, saka naman ako malakas." 2 Korinto 12:10. Hindi rito nagtatapos ang kwento. Totoong may hinaharap pa tayong bagyo, ngunit may katiyakan tayong daong. Sa huling pahina ng Biblia, sinasariwa ng pahayag 21. 4. Pupunasan niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Ang pangako ay hindi lamang pampalubag loob. Ito ang blueprint ng darating na realidad. Ang ating paghihirap ay may expiration date. Sa kabilang ibayo, naghihintay ang mundo na walang sugat at walang sindak. Ngunit habang tayo'y nasa pagitan pa ng hindi pa at darating na, patuloy na lumilikha ang Diyos ng kabutihan mula sa abo. Kaya kapatid, kung ikaw ay nasa dulo na ng iyong lubid at naiisip mong bumitaw na lang, pakinggan mo ang munting ugong ng pag-asa. Ang iyong pag-iyak kagabi ay nalaglag sa palad ng Diyos at hindi niya pinahintulutang masayang. May saysay ang bawat patak, may direksyon ang bawat hakbang. Kapag inipon niya ang iyong mga luha, gagawin niya itong hamog na magdidilig sa hardin ng iyong bukas. Magtiis kayo, palakasin ninyo ang inyong loob sapagkat malapit nang dumating ang Panginoon. Santiago 5:8. Bago matapos ang bahaging ito, nais kong iwan sa iyong puso ang paalala mula kay Apostol Pedro. Pagkatapos ninyong maghirap ng sandaling panahon, ang Diyos ay siya ring magpapasakdal, magpapatatag, magpapalakas, at magpapatibay sa inyo. 1 Pedro 5:10. Kung mayroon man tayong kasiguruhan, ito'y ang pagtitiyak na may araw na sisikat at ang liwanag nito ay hindi napapawi. Maaari mong ikinubli ang iyong sugat, ngunit pagdating ng liwanag, magliliwanag din ito at makikita ng mundo kung paanong ang baling buto mo ay ginamit ng Diyos para umakay ng iba. Kaya sa susunod na marinig mo ang tanong, bakit hinahayaan ng Diyos ang paghihirap? Maari mong sagutin ng buong tapang, dahil sa gitna ng paghihirap, inilalantad niya ang pinakamalalim na kahulugan ng kanyang pag-ibig at binubuo niya ako upang maging sagot sa panalangin ng iba. At habang pinipiga ng mundo ang iyong lakas, may kamay na mas makapangyarihan ang patuloy na humahawak sa iyo. Sa kamay na iyon, walang sugat ang walang halaga, walang luha ang walang layunin, at walang kwento ang matatapos ng hindi tinatatakan ng pag-asa. Iyan ang simula ng paglalakbay natin. Unang paghakbang sa pag-unawa kung bakit tila tahimik ang Diyos minsan, ngunit sa kanyang katahimikan ay naroon ang malumanay na himig na nagsasabing, "Hindi kita iiwan ni pababayaan." Hanggang sa susunod na kabanata, manalig ka, manalangin ka, at magpatuloy kang umibig, sapagkat sa bawat pintig ng puso mo, gumuguhit ang Diyos ng panibagong mensahe ng pag-asa para sa mundo. Sa pag-uusap natin tungkol sa bagyo, paano mo malilimot ang karanasan ng maraming pamilyang Pilipino sa hagupit ng super typhoon? Ilang ulit na tayong sinubok ng kalikasan, Yolanda, Odette, Rolly. Bawat isa'y nag-iwan ng wasak na bahay at nawala na mahal sa buhay.
Ngunit kapag pinakinggan mo ang mga kwento pagkatapos ng unos, lagi mong maririnig ang himig ng pananampalataya. Buhay kami, salamat sa Diyos. Kapag humakbang ang mga paa sa putik at nagsimulang magtayo ng kubo mula sa mga nasirang tabla, doon mo makikita ang himala ng tatag na isinilang sa loob ng unos. Hindi sa pilitan, kundi kusang umuusbong mula sa pusong naniniwalang may bagong umagang darating. Isipin mo rin ang kwento ni Jose sa lumang tipan, isang binatilyo na naglakad patungong Dothan upang dalawin ang kaniyang mga kapatid bit-bit ang bahagharing balabal na regalo ng ama. Ilang minuto lang ang pagitan mula sa pagkarinig ng shalom at sa pagbagsak niya sa tuyong balon. Ibinenta sa mga Midyanita, ipinatapon sa lupaing hindi kaniya. Sa bilangguan ng Ehipto, maaaring inakala niyang tapos na ang pangarap niya. Ngunit may Diyos na humihinga sa dilim ng kulungan at nagsasabing may mas malawak na entablado sa harap. Isang araw, mula sa madilim na selda, tinawag siyang humarap sa paraon at sa isang iglap, naging tagapagligtas siya ng mga bansang gutom. Ninais ninyo akong gawan ng masama, sabi niya sa mga kapatid. Ngunit ginamit ito ng Diyos para sa ikabubuti. Genesis 50:20. Ganyan ang biyaya. Kayang humabi ng ginto mula sa pinakaitim na sinulid. Isa sa mga hadlang kung bakit tila mahirap tanggapin ang konsepto ng masakit na pagpapahintulot ng Diyos ay dahil tayo'y nakatakda sa balangkas ng agaran. Instant coffee, instant noodles, instant upload. Sanay tayong makuha ang gusto sa isang pindot. Ngunit ang wika ng langit ay proseso. Tulad ng isang maestrong nagdidisenyo ng symphony, kinakailangan ang pahinga, crescendo at retardando upang maramdaman ang kabuuan. Ang bawat paghihintay sa resulta ng biopsy, ang bawat pangungulila sa malamig na gabi, ay mga nota sa awit na hinaharana ka patungo sa mas malalim na pagtitiwala. Minsan, habang nasa jeep, napansin ko ang isang batang nakaupo sa gilid, nagtitinda ng basahan. Nakataas ang kaniyang binti, nabalot ng lumang tela, halatang may sugat na pasa. Sa bawat pag-abot ng basahan, nakangiti pa rin siya. Naitanong ko sa sarili, saan nanggagaling ang ngiti ng batang halos walang maalmusal? Nahipo ako na marahil mas naiintindihan niya ang lihim ni Pablo kaysa sa maraming may gininto ang credit card. Natutuhan kong masiyahan sa anumang kalagayan. Filipos 4:10-11-12. Dito ko natutunan na ang kasiyahan ay hindi nakatali sa dami ng apps, kundi sa lalim ng tiwala. Kung pag-uusapan natin ang disiplinang espiritual, totoo ring ginagamit ng Diyos ang sakit upang hubugin tayo, gaya ng liham sa mga Hebreo 12:10. Wala pang pagkakataong ang disiplina ay kinagigiliwan, bagkus ito ay masakit. Ngunit kalaunan, nagbubunga ito ng kapayapaan at katuwiran. Parang pag-ensayo ng manlalarong tinutuhog ang butong masel sa treadmill upang sumibol ang tibay ng katawan. Ang kaluluwang dumaan sa pugon ng pagdurusa ay nagbubunga ng pananaw na kasing baba ng alabok, ngunit kasing lawak ng langit. Ngunit ayokong bigyan mo ang sarili mo ng lisensya na manatili sa toxic na kalagayan sa pangalan ng pagsubok. Tandaan mo, may kaibahan ang pagdurusang nakapaloob sa plano ng Diyos at ang pagdurusang galing sa sariling maling desisyon o pang-aabuso ng kapwa. Kung ikaw ay nasa sitwasyong paulit-ulit kang sinasaktan o nilalason ang iyong pag-iisip, lumapit ka sa tulong. Humanap ka ng kaibigan, kapamilya, lingkod ng Diyos na makikinig. Oo, may biyaya sa luha, ngunit may karunungan sa pag-alis sa nakapipinsalang apoy. Pagdating sa pag-aruga sa sarili, hindi ibig sabihin ng pananalig na pabayaan natin ang katawan. Ang Panginoon mismo'y nagpahinga sa bangka. Kapag nababalatan ka na ng stress, tandaan mong pahinga rin ay utos. Lumapit kayo sa akin at kayo'y aking pagpapahingahin. Mateo 11:28. Ang tunay na lakas ng espiritu ay nasusukat din sa kakayahang umidlip kahit maalon ang dagat. Isang gabi,
Nakausap ko ang isang dating overseas worker na napilitang umuwi nang mawala ng trabaho sa pandemya. Sa higpit ng lockdown, hindi niya alam kung saan magsisimula. Pero sa loob ng 2 taon, natutunan niyang gumawa ng tinapay gamit lang ang improvised oven. Ngayon, kilala siya sa kanilang barangay bilang Kuya Pan. Sinabi niya, "Kung hindi siguro ako nawalan ng trabaho, hindi ko malalasahan ang tamis ng tinapay na gawa sa kamay ko." Doon ko nakitang ang Diyos ay parang panadero. Hinahalo niya ang harina ng ating kahinaan sa tubig ng kanyang pag-ibig, hinuhulma, at iniihaw sa init ng pagsubok hanggang lumabas ang halimuyak ng bagong pag-asa. Mahilig akong maglakad sa baybayin tuwing dapit hapon. Napapansin ko kung paano hinahaplos ng alon ang singit ng buhangin at bawat pag-urong ay nag-uukit ng bagong pattern. Ganon din ang puso. Bawat daluyong ng pagsubok ay nagpoporma ng bagong sining na hindi mo makikita kung pantay lang ang tabing dagat. Kapag inilawan mo ito ng buwan, doon mo makikitang ang ganda pala ay nangyayari sa pagitan ng paglapit at paglayo. Kaya huwag kang kakapit sa pangarap na parang buhangin. Hayaan mong hagkan ito ng alon at makita kung anong obra ang lilitaw. Kung may pagkakataon ka, basahin mong muli ang 2 Korinto, 4:19 hanggang 18. Ang sabi, ang magaan at panandali ang paghihirap ay naghahanda para sa atin ng kaluwalhatiang walang hanggan. Pansinin mo ang 2 salita, magaan at panandalian. Alam ng Diyos na sa loob ng ating timeline, mabigat at mahaba ang sakit. Ngunit inihahambing niya ito sa kaluwalhatian para ipakitang hindi matutumbasan ng kahit ilang dekadang hirap ang isang kisap-matang luwalhati. Marahil iniisip mong hindi sapat ito bilang sagot. At tama ka. Ang paliwanag ay hindi pampalit sa yakap. Kaya ngayon pa lang, inaanyayahan kitang pumikit ng ilang segundo. Isipin mo ang mga pangalang nagdulot ng kirot, ang diagnosis na nakaukit, ang mga planong naghiwa-hiwalay. Sa mga sandaling ito, binubulong ng Salmo 34, 18, malapit ang Panginoon sa mga may sirang puso. Hayaan mong humalik ang talatang iyan sa iyong sugat. Hindi kita tinuturuan ng positive thinking lang. Tinuturuan kitang sumandal sa realidad na mas matibay kaysa takot. Kaya maglaan tayo ng sandali upang magpasalamat, hindi lamang sa mga naabot nating tagumpay, kundi pati na rin sa mga sandaling tila, palpak ang lahat. Dahil kung babalikan mong mabuti, doon ka natutong lumuhod ng mas mahaba, tumawa ng mas malaya, at magmahal ng mas wagas. Ituring ninyong kagalakan kapag kayo'y dumararanas ng iba't ibang pagsubok. Santiago 1:2-4. Ang salitang kagalakan sa Griego ay chairete, isang panawagan na magdiwang kahit hindi pa tapos ang laban dahil alam mong tapos na ang kwento. Panghuhuli sa segment na ito, balikan natin ang larawan ng punlang nakalibing sa lupa. Akala mo'y tapos na siya, natabunan, nasakal. Ngunit imposible para sa binhing may buhay na manatiling nakatakip. Sa sandaling maabot ng ugat ang tubig, sisibol ang usbong at tutungo sa liwanag. Ganyan ang espiritu mong nilikha ng Diyos. Hindi siya maaring manatiling nakabaon sa kadiliman. Kaya kung pakiramdam mo'y wala kang nakikitang pagbabago, baka dahil nasa ilalim ka pa ng lupa. Ngunit tiyak, may pagsibol na paparating. Sa susunod na kabanata, tatalakayin natin kung paano gawing konkretong programa ang mga prinsipyo ng pag-asa sa iyong pamilya, trabaho at komunidad upang maging daluyan ka ng kaaliwan sa iba. Pero bago tayo tumungo roon, pakatandaan mong ang tinitingnang paghihirap ay maaaring ang eksaktong lugar kung saan isinasalin ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Hindi ka lang nakatakdang makaligtas. Nakatakda kang maghatid ng ilaw at lasa, tulad ng asin at ilawan na binanggit ni Jesus sa Mateo 5:13-16. Kaya huwag kang bibitaw. Sa bawat uling na karanasan, may diamanting hinuhubog. Ngayon, huminga kang malalim, ilagay ang kamay sa dibdib at pakinggan ang tibok.
Bawat pintig ay patotoo na tuloy ang laban, at bawat laban ay nakapaloob sa plano, at bawat plano ay nakaugat sa pag-ibig na walang hanggan. Sa pag-ibig na ito, natutunaw ang lahat ng takot at bumabangon ang tapang. Hindi ka nag-iisa at hindi nagsasayang ng oras ang Diyos. Samahan mo ako sa paglalakbay na ito, sapagkat ang susunod nating yugto ay mas matamis, mas malalim at mas makapangyarihan, gaya ng sikat ng araw pagkaraan ng unos. Sa pagsisimula ng ikalawang yugto ng ating paglalakbay, marahil nagugunita mo pa ang larawan ng punlang nakabaon sa lupa. Tila walang buhay, ngunit sa kaibuturan ay may nagaganap na mahimala. Ngayon, ang hamon ay pag-usbong. Paano ang pag-asa na ating natuklasan ay magiging ugat ng pagbabago hindi lamang sa ating sarili, kundi sa ating pamilya, trabaho at komunidad? Habang naglalakad tayo sa direksyong ito, alalahanin natin na ang kwento ng pagdurusa ay hindi natatapos sa luha. Ito'y nagiging simponyang humahantong sa tugatog ng luwalhati. Kayo'y ilaw ng sanlibutan, sabi ni Jesus sa Mateo 5:24. At sa ilaw na iyan, nakasalalay ang pagtatalik ng sugat at pag-asa sa iisang obra. Ang unang hakbang ay ang pagyakap sa katotohanan na ang pagbabago ay nagsisimula sa loob. Hindi mo mababago ang paligid kung hindi ka handang hayaang pawiin ng Diyos ang mga anino sa iyong sariling puso. Kung paanong ang basag na banga ay kailangang laspagin pa upang maging pulbos na muling huhubugin, gayon din tayo. Kailangang gumuho ang mga matitigas na pader ng pride, insekuridad at galit upang makapagtayo ng tulay patungo sa iba. Lumikha ka sa akin ng pusong malinis, O Diyos, at papagbaguhin mo ang isang matatag na espiritu sa loob ko. Salmo 51:10. Kapag hinayaan mong hugasan ng Diyos ang mga latak sa iyong kalooban, magsisimulang umawin ang awit ng kagalakan na magiging musika ng iyong tahanan. Lumipat tayo sa pamilya, ang pinakamalapit na larangan ng pag-asa. Maraming tahanan ang mistulang gerilya ng tahimik na sigawan, kirot na nakabalot sa katahimikan, para bang laging may usad-pagong na bagyong nakaamba sa hapagkainan. Ngunit kapag may isa lamang na nagpasyang maging daluyan ng biyaya, nagbabago ang klima. Isipin mo ang ina na kahit pagod na pagod sa pagtatrabaho'y nagbibigay pa rin ng ngiti at kumakanta ng I will sing of the mercies of the Lord habang nagluluto ng hapunan. Ang batang nakakarinig nito'y natataniman ng binhi ng tuwa na magsisibol sa kalaunan. Pag-ibig ang magtatakip ng lahat ng kamalian. 1 Pedro 4:7. At ang pag-ibig na iyon ay nagmumula hindi sa ating sariling bangko, kundi sa walang hanggang bukal ng Diyos. Kapag pinili mong magpatawad kahit may karapatan kang magtampo, nagiging aktwal kang larawan ng ebanghelyo sa loob ng bahay mo. Sa tuwing magpapatawad ka, inilalahad mong muli ang eksena ng krus, isang taong nasaktan, ngunit piniling umibig ng lubos. Ngayon naman, buhusan natin ng ilaw ang larangan ng trabaho. Maraming Pinoy ang nagigising sa dilim para mag-commute, napapagal sa biyahe at umuuwi ng halos wala nang natitirang lakas para sa sarili. Paano magiging ilaw sa siyam na oras ng spreadsheet, quota at toxic na email thread? Dito pumapasok ang disiplina ng trabaho bilang pagsamba. Sa Kolosas 3:23 nakasaad, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyong buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Kapag ang iyong pag-encode ay itinuturing mong himno, ang iyong pag-aayos ng sales report ay 11 kandila sa dambana, magbabago ang biyaya ng bawat tap sa keyboard. Maaaring hindi agad mabago ang boss mo, ngunit ang espiritong dala mo'y magtutulay ng kabutihan. Sa isang malikhaing solusyon sa problema ng team, sa 1.5 minutong pakikinig sa kaopisina na halos pumutok na sa stress, sa tahimik na dasal bago ang presentation, ang maliliit na butil ng kabutihan ay nagiging higanteng punong nagbibigay lilim sa karamihan. Higit pa riyan,
Ang komunidad natin ang mas malawak na entablado ng kabutihan sa barangay, eskwelahan o online space. Puno ang mundo ng tunog ng reklamo, subalit iilan lang ang tinig ng pag-asa. Hindi kailangan ng diploma sa psikolohiya para makinig sa kapitbahay na nasalanta ng utang o sa mag-asawang nag-aaway tuwing gabi. Minsan sapat na ang tahimik na presensya, parang si Maria sa paanan ng krus. Walang sinabing sermon, ngunit sapat ang presensya upang ipadama sa umiiyak na tagapagligtas na may nagmamahal. Mangyak-ngyak kayo sa mga tumatangis at makigalak sa mga nagagalak. Roma 12:15. Kapag nagbibigay ka ng 1 kilong bigas o 2 oras na tutorial sa bata sa kalye, hindi mo lang sinusustentuhan ang katawan, pinatitibay mo ang katibayan na may Diyos na totoo, na hindi nakatingin sa langit kundi sumasama sa lakad ng tao sa lupa. Ngunit paano kung ikaw mismo ang halos maubusan ng lakas? Dito mahalagang balikan ang ritmo ng pahinga. Ang pahinga ay hindi tamad. Ito'y pagtitiwala na kahit nakapikit ka, kumikilos ang Diyos. Kung ang sanggol sa duyan ay tahimik na humihinga habang hawak ng magulang, ganyan ding pahinga ang imbitasyon ng awit 46. 10. Huminto kayo at kilalanin ninyong ako ang Diyos. Kapag nakalatag ang deadline bukas at pulang-pula na ang task manager, subukang pumikit sa loob ng 5 minuto, huminga ng malalim at tawagin ang pangalan ng Panginoon. Sa ganitong simpleng ritual, parang sinisilip mo ang iyong kaluluwa sa bintana ng langit at doon pumapasok ang hangin ng kalakasan. Baka hindi mabawasan ang workload, ngunit magbabago ang iyong bigat sa pagdadala. Sa paglalim pa ng usapan, mahalagang banggitin ang konsepto ng pagtitiwala sa kabila ng hindi pagkakaintindi. Isa sa pinakamatitibay na halimbawa nito ay si Habakuk. Tumangis siya dahil lugmok ang Israel sa kawalan ng hustisya. Sumagot ang Diyos. Ngunit ang sagot ay lalong kahindik-hindik. Gagamitin niya ang mas malupit na bansa upang disiplinahin sila. Parang mas lumala pa ang gulo. Ngunit sa dulo, nakakanta pa rin si Habakuk. Ang Panginoong Diyos ang aking kalakasan. Ginagawang gaya ng paa ng usa ang aking mga paa upang ako'y makatakbo sa matataas na dako. Habakuk 3:11. Ang lihim. Hindi kailangang makita muna ang sagot bago magtiwala. Madalas ang pagsamba ay bigong kabaligtaran ng ating nakikita. Kapag kumakapit ka sa Diyos, dahil Siya ay Diyos, hindi dahil sa abot kamay mong himala, doon mas lalong nagiging purong ginto ang iyong pananampalataya. Sa puntong ito, balikan natin ang pariralang magaan at panandalian. Maaari mong sabihing hindi ito magaan, hindi ito maikli. Andyan ang kanser na bumabalik, ang utang na parang hydra. Putol ka man ng 1 ulo, may 3 uusbong. Ngunit tandaan mo, ang sukatan ng Diyos sa bigat ay contra-intuitive. Ang bigat ay nababawasan kapag ibinuhos sa Kanya. Palapit ka sa akin, at ikaw ay aking pagpapahingahin. Mateo 11:22-30. Ang yugo niya ay magaan dahil kasama mo siyang manikloob. Ang paghihirap na dala mo mag-isa ay delubyo. Ngunit kapag isinandalal mo sa Kanya, nagiging pagkakataon itong maranasan ang kakaibang himala ng kapahingahan sa gitna ng unos. Gamitin nating konkretong halimbawa ang trahedya ng isang nawalan ng minamahal. Kapag nailibing na ang kabaong at nabura na ang mga alaalang itinawid ng lamay, nagsisimula ang tinatawag na tahimik na lungkot. Walang kamera, walang abalang bisita, ikaw at ang echo ng alaala lang. Dito pumapasok ang 1 Tesalonica 4:13. Huwag kayong malungkot na parang mga taong walang pag-asa. Hindi sinasabi ng talata na huwag kang tumangis. Sinasabi nitong huwag magdalamhati na parang katapusan na ng lahat. Ang luha ay wika ng puso. Pinahahalagahan ng Diyos iyan. Ngunit ang luha kasabay ng pag-asa ay nagiging tubig na nagdidilig sa tanging bulaklak na kahimahimala, kagalakan sa gitna ng pighati.
Kapag nagpatuloy kang huminga at manalangin, makikita mong unti-unting naghihilom ang hiwa. Hindi dahil nalimot mo ang mahal mo, kundi dahil unti-unti mong nakikitang buhay pa rin ang pag-ibig sa kabila ng kamatayan, gaya ng pasilyo patungo sa walang hanggang tahanan. Sa pakikipagsapalaran sa mundo ng social media, isang click lang ay maari kang malunod sa inggit at pagkukumpara. Nariyan ang barkada mong laging nasa travel vlog, office mate na may bagong kotse. Tila ikaw lang ang naiwan sa pila. Tandaan mong ang highlight reel ng iba ay hindi kailanman dapat ikumpara sa behind the scenes ng iyong buhay. Sa halip, gawing altarya ang bawat post na iyong nililikha o tina-thumbs up. Ituro ang mga mata palabas ng sarili at pataas patungo sa nagbibigay ng lahat. Kung ano ang totoo, kung ano ang kagalang-galang, kung ano ang matuwid. Ito ang isipin ninyo. Filipos 4:8. Kapag ginamit mo ang feed bilang daluyan ng pag-asa, isang maikling dasal sa caption, isang kwento ng pagtatagumpay na may kredito sa Diyos, nagiging missionary ka sa digital na lansangan, konektado rito ang saklaw ng integridad. Hindi ka maaaring maging liwanag kung may itinatagong dilim sa likod ng kurtina. Ang integridad ay hindi perpeksyong walang dungis. Ito'y pagkakapareho ng loob at labas. Kung sino ka sa unahan ng kamera, dapat ganoon ka rin sa off-cam. Hindi madali ito dahil madalas nating gustong ipakita ang best angle. Ngunit alalahanin ang Kawikaan 10. Siyam, ang matuwid na lumalakad ng may katapatan ay panatag. Kapag panatag ang puso, mas malakas ang mensahe. Ang authenticity ay nagsisilbing mikropono para marinig ang boses ng Diyos sa iyong kwento. Kaya, kung may lihim kang kinakaharap, bisyo, hindi ina-update na utang, relasyong puro kompromiso, ito ang panahon para humingi ng tulong at magsimulang lumakad ng tuwid. Ang biyaya ay hindi pagtatakip ng kasalanan, kundi kapangyarihang humiwalay dito. Hindi natin maaaring lampasan ang usapin ng pagtulong sa mahirap, sapagkat dito nasusukat kung talagang nauunawaan natin ang paghihirap. Kung may kaning lamig sa ref at nakita mong may batang nagugutom sa kanto, pinapakita ng isang Juan 3, 17 na ang pag-ibig ay dapat mag-anyong kilos. Kung may kaya sa buhay, ngunit nakita ang kapatid na nangangailangan at ipininid ang puso, paano mananatili sa kanya ang pag-ibig ng Diyos? Ang pagtulong ay hindi laging grand opening ng foundation. Maaaring ito'y pag-aalok ng libreng gupit tuwing linggo o pag-i-schedule ng community pantry isang beses sa isang buwan. Sa bawat gawaing yan, nililikha mo ang mukha ni Kristo sa lupa. Hindi maringal ngunit mapusok sa lambing. Punta tayo sa larangan ng pangarap. Maraming tao ang yumuyuko sa dagok ng kabiguan. Iniisip na ang kabiguan ay katapusan. Ngunit sa mata ng Diyos, ang kabiguan ay repaso, hindi period. Ang kwento ni Apostol Pedro ay klasikong halimbawa. Isang mangingisda na buong tapang na nangakong hindi iiwan si Jesus. Ngunit ilang oras lang, 3 ulit niyang ikinaila ang Panginoon. Sa anumang korporasyon, may immediate termination iyon. Ngunit sa kusinang apoy ng Tiberias, muling tinanong siya ni Jesus, "Mahal mo ba ako?" Juan 21:15-17. 3 beses, 3 sagot, 3 pagtatalaga. Ginawang oportunidad ang pagkadapa para maiangat sa mas mataas na tawag. Kapag nabigo ka sa thesis, sa negosyo, sa relasyon, huwag tapusin ang kwento. Mabigo ka man, may tagapagtakda ng tagumpay na kayang gumawa ng extension chapter, kung saan ang kahapon mong magulo ay magiging prologue ng layuning mas dakila. Sa puntong ito, maaaring nagtatanong ka, paano ko masusukat kung lumalago ako? Hindi sa likes, hindi sa sweldo, hindi sa bilang ng diplomas, kundi sa lalim ng pag-ibig. Tanungin mo ang sarili mo kung mas malawak ang iyong kapasidad na umunawa, kung mas mabilis kang magpatawad, kung mas bukas kang makinig. Ang paglago ay parang ugat ng punong nakatago. Hindi man nakikita, ito ang humahawak sa lahat kapag dumating ang hangin. Kaya huwag masiraan ng loob kung wala pang visible fruit ang iyong pagsisikap.
maaring ang ugat pa lang ang pinalalalim ng Diyos. Huwag din nating kalimutan ang kagalakang maging daluyan ng pag-asa sa gitna ng disaster. Sa bansa nating madalas tamaan ng bagyo, mahalaga ang kulturang bayanihan. Kapag may dumating na sakuna, hindi tanong kung anong meron ka. Ang tanong ay, anong maibibigay mo? Maaaring flashlight lang yan o simpleng charger. Ngunit sa gabi ng baha, ang maliit na liwanag ay nagiging parola. Ang sino mang magbigay, kahit isang basong malamig na tubig, sa isa sa maliliit na ito, dahil tagasunod ni Kristo ay hindi mawawalan ng gantimpala. Mateo 10:42. Ang pamumuhunan sa mga sandaling ganito'y nagbubunga ng di matutumbasang kapital sa langit. Kapital na hindi kumukupas, hindi naglilikoy ng interes sa alkansyang bakal, kundi sa puso ng Diyos mismo. Habang lumalalim ang gabi, maaaring may sandaling mapapahintok at titingala sa kalawakan. Sa dami ng bituin, tila hindi mo makita ang sarili mong halaga. Ngunit alalahanin mong bawat bituin ay isinabit niya sa pangalan at kabilang ka sa kanyang ginawa ng may pag-ibig na walang hanggan. Jeremias 31:3. Hindi niya kailanman sinabing magiging madali. Sinabi niyang magiging posible dahil sa kanyang biyaya. Ang biyaya ang gasolina, ang pananampalataya ang manibela, at ang pag-asa ang direksyong patungo sa bukang liwayway. Sa pagtatapos ng ikalawang bahagi, gugustuhin kong ipunin ang lahat sa isang tagpong maaaring mangyari bukas ng umaga. Magigising ka, marahil hindi pa nababayaran ng kuryente, may deadline pa ring nakapila, at maaaring masakit pa rin ang sugat ng puso. Ngunit sa paggising mong iyon, nakasalalay ang dakilang himala. May bagong habag tuwing umaga. Panaghoy 3:22 hanggang 23. Ang araw na iyon ay pahina pa lang ng nobela. Sasabayan kita sa pagsusulat niyon. Sa gitna ng lahat ng maaaring mangyari, tatayo ka, hihinga ng malalim, at maririnig mo ang tahimik na bulong. Sapat ang biyaya ko para sa iyo, sapagkat ang kapangyarihan ko'y nahahayag sa kahinaan. 2 Korinto 12. At sa pagtagas ng pangungusap na iyon sa iyong puso, mauunawaan mong ang paghihirap ay hindi simpleng pag-aalis. Ito'y pag-aalog upang bumitaw ang hindi kailangan at manatili ang tunay na mahalaga. Ang pag-ibig na hindi nabubura ng panahon ni ng sakit. Ang susunod nating pagsasama ay magiging mas praktikal pa. Paano magtanim ng pangmatagalang proyekto ng pag-asa? Paano gumawa ng komunidad ng kalinga? At paano ipasa sa susunod na henerasyon ang apoy na ito? Ngunit ngayong sandaling ito, yakapin mo muna ang mahigpit na paalala na ikaw ay ginawang ilaw, hindi upang itago sa ilalim ng takalan, kundi upang itanghal sa dambana ng mundo. Ang liwanag mong iyan ang magbubukas ng pinto ng langit sa mga kaluluwang nangangapa pa lamang. Kaya't magpahinga ka, maglaan ka ng oras sa tahimik na panalangin, at panatilihing lumiliyab ang mitya ng iyong pag-asa, sapagkat ang Diyos na nagsimula sa iyo ng mabuting gawain ay siya ring magtatapos nito hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Habang umuusad tayo sa ikatlong yugto ng ating mapangahas na paghahanap sa kahulugan ng pagdurusa, huminga ka ng malalim at tandaan na hindi pa ito ang dulo ng ating lakbayin. Sa malayo'y nakahimpil pa ang ika-4 at ika-5 nating kabanata, handang buksan ang mas malalawak na tanawin ng pag-asa. Kung sa part 2 ay tinabas natin ang mga dawag sa paligid upang mabigyang daan ang pagsibol ng binhi ng pag-ibig, ngayon ay sisidlan naman ang ating pag-uusapan, ang lupaing huhubog sa mga ugat, ang hangin na palaging umiihip, ang ulan na di maiwasang bumuhos, at ang sikat araw na kahit minsan ay nakapapaso, ay siya ring magbibigay paglago sa halaman ng kabutihan. Nais kitang anyayahang yakapin ang isang mas malalim na disiplina ng tahimik na pakikinig. Sa gitna ng ingay ng syudad, ipikit mo ang mga mata at hayaan mong ang bulong ng Espiritu ang sumiksik sa kaluluwa, sapagkat ang Diyos ay sumasaliksik sa mga pusong tapat. Jeremias 17:10. At doon niya isinusulat ang mga plano na lalampas sa ating imahinasyon.
Sa antas ng personal, patuloy nating hinuhugis ang pusong bukas tumanggap ng payak na biyaya. Walang saysay ang anumang proyektong panlabas kung ang loob ay baog sa habag. Isang umaga, natagpuan ko ang sarili kong nakaupo sa gilid ng kama. Kinakausap ang Panginoon tungkol sa listahan ng gawain sa araw na iyon. Sa gitna ng pag-iisip ko sa mga schedule, biglang dumampi sa isip ko ang awit na Kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. At katulad ng banayad na hamog, nabuhos ang di maipaliwanag na kapayapaan. Ang kapayapaang ito'y hindi laging dramatiko. Minsan, mararamdaman mo lang na bumagal ang tibok ng puso. Parang sinasabi ng langit, narito ako. Sa gayong sandali, nagiging posible ang misyon. Dahil kung wala ang presensya niya, madali tayong maging alimura na nauupos sa stress. Kaya't bago tayo sumabak sa anumang gawain, inuuna nating dumukwang sa ilaw. Tulad ng punlang iniaangat ang dahon upang masalo ang unang sikat ng araw. Siya ang ating kapahingahan at lakas. Ang maghintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Isayas 41:31. At sa panibagong lakas na iyan, nakasalalay ang mga himalang nakatago sa ordinaryong araw. Lumipat tayo sa mas insing himaymay ng pamilya. Maaaring nasa iisang bubong kayo, ngunit sari-saring unos ang pinapasan. May nagdadalaga, may nagme-menopause, may nabaon sa utang, at may nagdaramdam na laging siya na lang ang nagliligpit ng pinggan. Sa ganitong halo-halong timpla, mahalagang maitakda ang ritmong mahinhing pag-uusap at sama-samang pananalangin. Hindi kailangang mahaba, hindi kailangang perpekto. Sapat nang magkatabi kayong mag-asawa na nakatiklop ang kamay at sabihing, Panginoon, salamat po sa bigas ngayong umaga at tulungan mo kaming magmahalan kahit kapos. Ang gayong simpleng dasal ay parang maliit na ilaw sa kuweba. Unti-unti nitong tinutunaw ang takot at tampo at binubuo ang tulay na magdurugtong sa salitang tahanan at bahay. Kapag natutong magbaba ng galit at magbuhos ng habag ang bawat miyembro, nagkakaroon ng klima kung saan lumalaki ang mga bata na marunong tumanggap at magbigay ng pagpapatawad. Sa ganoon ding hangin sumisibol ang mga pangarap na may ugat sa tiwala, hindi sa takot. Ang Salmo 127, isa ay muling kumakatok. Kung ang Panginoon ang hindi magtatayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagod ng nagtayo. Kaya't sa gitna ng paulit-ulit na pagbabayad ng kuryente at pagbabudget ng matrikula, ilagak mo ang pamilya sa pambihirang kublihan ng biyaya at doon mo makikita kung paanong ang pinakamaliliit na pakpak ng kabutihan ay magagawa pa ring lumipad sa gitna ng bagyo. Iba yung pagsisid naman tayo sa larangan ng trabaho. Isang mundo na madalas may ritmo ng karerang, tila walang finish line. Kung sa opisina mo'y sunod-sunod ang email thread na may pulang marka ng urgent, alalahanin na ang tunay na halaga ng iyong paggawa ay hindi nasusukat sa overtime pay lamang, kundi sa katapatan ng puso sa bawat cell ng Excel sheet. Maglingkod kayo hindi para sa paningin, kundi gaya ng mga alipin ni Kristo. Efeso 6:6-7. Nangangahulugan itong kapag ikaw ay call center agent na nasa graveyard shift, bawat thank you for calling mo ay maaaring maging munting basbas sa kaluluwang nasa kabilang linya na baka kasing bigat ng iyo ang dalahin. Kung ikaw ay engineer na nagdidisenyo ng tulay, isipin mong bawat konsultasyon sa kliyente ay pag-uunat ng kamay upang makatawid ang libu-libong sasakyan ng ligtas. Kung ikaw ay barista, bawat artwork sa kape ay maaaring maging paalala sa customer na may nagmamalasakit pa pala. Sa ganitong pananaw, nagiging dambana ang mesa mo at ang computer mouse ay tila ostya ng pag-alay ng serbisyo. Hindi laging nakikita ng HR ang mga lihim na dasal mo, ngunit nakikita iyon ng Diyos na tumitimbang ng motibo. Siya ang nag-akda ng gantimpalang higit sa performance bonus. Ang gantimpalang kapayapaang hindi kayang bilhin ng pinakamalakimang kumpanya. Pag-usapan din natin ang komunidad, sapagkat doon sumasalamin ang pinagsama-samang kaluluwa ng mga individual.
Maraming barangay ang may karaniwang problemang basura, subalit minsan mas mabigat ang basurang emosyonal. Inggit, tsismis, siraan ng dangal. Paano ka makapagbubuhat ng ilaw sa ganitong dilim? Magsisimula ito sa gawaing tila walang nakakapansin. Pagpulot ng piraso ng plastik sa kalsada habang naglalakad, pagngiti sa tricycle driver, kahit sumingil ng 5 pisong dagdag, pag-aalok sa PTA meeting na ikaw ang magdala ng galon ng tubig para hindi lahat kape ang iniinom. Ang maliliit na hakbang na ito ang gumuguhit ng hiwaga ng Mateo 5:16. Ipaningning ninyo ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama. Sa bawat pagkakataong magsisilbi ka sa outreach, ikaw man ang mag-istraw ng lugaw o maglaro ng tumbang preso sa mga bata, pinapaalala mo sa kanila na ang Diyos ay hindi lamang nakatira sa simbahan, kundi nakaupo sa semento, nakasandalyas at handang makinig. Hindi rin maaring maisantabi ang isyu ng kalikasan. Tila ba ang karaniwang Pilipino'y nasanay na sa tag-init na abot langit at baha na lampas baywang. Subalit may kinalaman pala sa kabutihan ang pagtatanim ng puno at pag-iwas sa single-use plastics. Sa Genesis 2:15, inatasan ng Diyos si Adan na alagaan at pagyamanin ang hardin. Kaya't sa tuwing magdadala ka ng sariling tumbler sa kapehan o magtatanim ka ng malunggay sa bakanting lote, sumasali ka sa dakilang liturhiya ng pag-aalaga sa nilikha. Ang maliit na compost pit sa likod bahay ay maaaring maging mensaheng, mahal ko ang susunod na henerasyon. Kapag pinuputol mo ang kuryente tuwing di kailangan, sinasabing, may lugar pa para sa mga hindi pa ipinapanganak. Ito ang uri ng pag-ibig na umaabot lampas sa selfie, isang pag-ibig na umaawit ng himig ng hinaharap. Pagdating sa social justice at integridad, malaking hamon ang magsalita ng katotohanan sa kultura ng pakikisama. Maaaring may meeting kayo at nakikita mong may proposal na pabor sa iilang may-ari. Kawawa ang mga ordinaryong empleyado. Ang boses mo'y pwedeng manginig. Ngunit tandaan mong ang Kawikaan 31, 8-9 ay bumubulong. Buksan mo ang iyong bibig para sa mga hindi makapagsalita. Hindi ito pahaging na maging mapusok at palaaway. Ito'y paanyayang maging mahinahon, ngunit matatag, tulad ni Daniel sa harap ng hari. Kapag nagdala ka ng liwanag ng katotohanan, maaring may kalakip na panganib, ngunit ang Diyos na nagtatanggol sa mga inaapi ay siya ring sasalo sa iyong takot. Ang tangi niyang hiling, huwag mong hayaang manalo ang kasinungalingan dahil tahimik ka. Hayaang manalo ang katotohanan dahil pumili kang magsalita. Magandang talakayin din ang nagbabagong lupain ng digital space. Araw-araw, bilyon-bilyong swipe pataas at pababa ang nagaganap. At sa bawat swipe, pwedeng bumagsak o bumangon ang loob ng isang tao. Sa iyong simpleng Instagram story na naglalakad ka sa ulan, pwede mong idagdag, sa bawat patak, naaalala kong may Diyos na hindi nauubusan ng biyaya. Habakuk 3:2-8. Hindi mo alam kung sino ang napapagod na masilungan ng birong iyon. Kung gumawa ka ng vlog tungkol sa paghahalaman, maari mong ipasok ang kwento ng mustasa seed sa Marcos 4:30-32 na mula sa pinakamaliit ay lumaking makapangyarihang puno. At kung may marinig kang fake news, pwede kang mag-post ng fact-check link ng may malumanay na paliwanag, hindi panlalait. Gawin mong ambon ng pag-asa ang feed mo para sa mga kaluluwang uhaw sa katotohanan. Hindi kumpleto ang larawan kung hindi natin papansinin ang baton handoff sa susunod na henerasyon. Kung ikaw ay guro, marahil napapagal ka na sa lesson plan at modules. Ngunit tandaan mong bawat kabataang natuturuan mong bumasa ng tula ni Balagtas ay potensyal na tagapagdala ng liwanag sa susunod na siglo. Kung ikaw ay kuya na mahilig sa bisikleta, isama mo ang pamangkin mong teenager sa maikling ride at doon ikwento kung gaano ka-importante ang helmet hindi lang sa kalsada kundi sa buhay. Ang helmet ng karunungan ng salita,
Sa 2 Timoteo 1:5, inalala ni Pablo ang tapat na pananampalataya ni Timoteo na minana pa mula kay Lola Loida at Ina Eunice. Kung tutuusin, ang tunog ng pag-asa ay parang kwentong barbero, paulit-ulit, ngunit sa bawat ulit ay mas tumitibay ang hibla. Huwag din nating kalimutang arugain ang kalusugan ng isip at katawan. Kapag sumisikip ang dibdib, maaaring panawagan iyon na huminto ka muna. Buksan mo ang bintana, hayaang pumasok ang liwanag, tumingin ka sa puno, at magpahinga ng ilang minuto. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magtungo tayo sa isang ilang na lugar at magpahinga sandali. Marcos 6:31. Ang pahinga ay hindi karangyaan. Ito'y utos na nagpapakita ng pangangalaga ng Diyos. Kung kinakailangan mo ng tulong propesyonal, magpatingin. Hindi nito binababa ang iyong pananampalataya. Sa halip, pinapakita nitong naniniwala kang may karunungan ang Diyos na ipinagkaloob sa mga doktor at therapist. Ang katawan mo'y templo rin na pinananahanan niya, kaya dapat mong alagaan. Sa larangan ng negosyo at ambisyon, mahalagang itanong palagi, para kanino? Kung magtatayo ka ng sari-sari store, maaari mong isipin, paano kaya magiging blessing ito sa mga kapitbahay? Baka pwedeng magbukas ka ng notebook kung saan pwedeng ilista ng estudyanteng kulang sa pamasahe ang utang at bigyan mo siya ng palugit. Kung content creator ka, tanungin kung paano ang brand mo'y makapagbibigay ng aha moment sa viewer. Hindi lang wow moment. Sabi ng Kawikaan 16:3, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga plano at matutupad ang mga ito. Kapag ang pundasyon ay kabutihan, tatayo ang gusali kahit anong lindol ng kompetisyon. Hindi maiiwasan ang panahong dadalaw ang sakuna, bagyo, lindol o pandemya. Sa mga sandaling iyon, napaparam ang kulay ng denominasyon o partido at lumilitaw ang pagkatao. Noong kasagsagan ng isang nagdaang bagyo, nakita ko ang batang lalaki na may hawak na timba, nag-iigib ng putik na tubig sa kanal habang sumisigaw, para sa bahay namin. Naisip ko, kung makikita ng Diyos ang eksenang iyon, mapapangiti siya. Dahil sa bata pa lang ay natututong hayaan ang pag-ibig na umakda ng kilos. Sa tuwing sasalok ka ng kaning baboy para sa naiwang aso ng kapitbahay na lumikas, ikaw ay sumasali sa liturhiya ng pag-asa. Pinalawak ni Jesus ang kahulugan ng kapwa sa talinhaga ng mabuting Samaritan. Lucas 10:25-37. Ibig sabihin, kahit ang katabi mo sa evacuation center na hindi mo kababayan ay pader na pwedeng pinturahan ng pag-ibig, hindi pader na uutusan ng bato. Minsan, mapapagod ka at iisipin mong walang nangyayari. Para kang naghahardin sa tagtuyot. Pinubuhos mo ang huling timba ng iyong pawis. Ngunit tuyong-tuyo pa rin ang lupa. Huwag bibitiw. Ang unang Korinto 15:58 ay muli at muling nag-aalab, magpakatatag kayo, laging masagana sa gawain ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyong hindi walang kabuluhan ang inyong pagpapagal. Ang binhi tahimik na umaalsang parang lihim na awit sa ilalim ng lupa. Kapag panahon na, sisibol ito at mag-uusbong ng dahong may kulay ng pag-asa. Kapag nakakaramdam ka ng pagod, balikan mo ang kwento ni Noe na 80 taon nag-ukit ng kahoy para sa arka habang ang mga tao'y nagtatawanan. Umulan din nang dumating ang takdang oras. Sa dulo ng yugtong ito, na hindi pa huling yugto, marahil nararamdaman mo nang bumibigat at bumibigat ang salansan ng ideya. Huwag kang mabahala. Parang pag-akyat sa bundok, bawat kampay ng binti nag-iiwan ng habdi. Ngunit nagbubukas ng bagong tanawin. Habang naghahanda tayong umusad sa part 4, nais kitang iwanan sa larawang ito. Isang punong mangga sa bakuran, malaon ng walang bungang namumunga. Ngunit sa bawat pagdidilig ng matanda, sinasabi niya, hindi pa nito panahon. Isang umaga, dumungaw ang isang murang sisid ng mangga at ang buong barangay ay napangiti. Maaaring ikaw ang matandang iyon.
Patuloy na nagdidilig ng kung anong hindi pa makita ng iba. Kapit lang. Ang oras ng pamumunga ay nasa kalendaryo ng langit. Sa susunod na bahagi, tututukan natin ang mas konkretong estratehiya. Paano binubuo ang mga proyekto ng kalinga na may sustainabling balangkas? Paano hinaharap ang mga sistemikong hamon tulad ng kahirapan at edukasyon? At paano ibinabalangkas ang kultura ng pagbabantay kapitbisig upang matiyak na ang apoy ng pag-asa ay hindi lamang sisingaw sa init ng problema, kundi magpapatuloy hanggang masindihan ang iba pang lampara. Hanggang sa muli nating pagkikita, patuloy kang kumapit sa Salmo 121. 8. Ingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at pagpasok mula ngayon at magpakailanman, at ipahinga mo ang puso mo sa salitang magpakailanman, sapagkat doon nakasalalay ang alon na magdadala sa atin, hindi sa dagat ng kawalan, kundi sa dalampasigang puno ng pangako. Sa pag-abot natin sa ika-4 na yugto ng ating paglalakbay, lumalawak ang liwanag na kanina-kaninang tila alitap-tap lamang. Ngayon ay nagiging apoy na maaaring mag-init ng buong bayan. Sa nakaraang bahagi, sinabi nating, parang halaman ng pag-asa, kinakailangang unti-unting tinutubigan, dinadaluyan ng hangin, at sinisikatan ng araw upang magkaroon ng malalim na ugat. Ngayon, sisilip tayo kung paanong ang naghihintay na punlang iyon ay maaari nang maging kakahuyan, kolektibong kagubatan ng pag-ibig na sumasaklaw sa estrukturang pang-ekonomiya, pang-edukasyon, pangkalikasan, at pangpamayanan. Kailangang maging malinaw sa atin na ang proseso ng pagpapatupad ng pangmatagalang proyekto ay hindi lamang teknikal na usapin ng spreadsheet at donors. Ito ay espiritual na pakikipag-isa sa tibok ng Diyos sa mundong ginagalawan natin. Walang ibang maaaring magpatong ng pundasyon maliban sa nailatag na si Hesu Kristo. Unang Korinto 3:11. Bawat plano, memorandum of agreement at pangakong fundraising ay luluhod muna sa paanan ng krus, sapagkat doon susukat ng halaga ang lahat ng gastusin at gantimpala. Magsimula tayo sa hamon ng kahirapan, hindi bilang abstract na estadistika, kundi bilang mukha ng kapitbahay na kumakatok tuwing madaling araw upang mangutang ng bigas. Ang unang dapat maunawaan ay ang pagkakaiba ng relief at development. Kung may sunog, natural na kailangan ng agarang pagkain at damit. Ngunit kung matapos ang 5 taon ay nakapila pa rin ang parehong pamilya para sa delata, may mali sa sistema. Kaya't sa pagtatatag ng proyekto, inilalapat natin ang prinsipyo ng integral mission. Una, bumuo ng People's Council, isang lupon ng mga karaniwang residente, hindi lang barangay officials, na magsasabi kung ano ang tunay na pangangailangan. Sa isang komunidad sa Bukidnon, halimbawa, natuklasan namin na bago pa man ang microloan o scholarship, kailangan muna nilang ayusin ang patubig. Walang tubig, walang mais, at walang pambenta. Sa 3 buwang konsultasyon at palihan, nagkaisa ang 30 pamilya na mag-ambagan ng sariling lakas paggawa habang nag-sourcing tayo ng pipes sa lokal na hardware at nangalap ng seed grant mula sa simbahan. 1 taon ang lumipas, 27 ektarya na ang natataniman at may 15 bata nang napapaaral sa public school nang hindi nag-absent tuwing taniman. Hindi ito himala ng Excel sheet. Ito'y kolektibong pagsunod sa utos na huwag ninyong mahalin sa salita lamang, kundi sa gawa at katotohanan. 1 Juan 3:8. Pagkaraan ng patubig, susunod na usapan ang kabuhayan. Sa maraming rural area, gumuguho ang kita dahil sa kawalan ng akses sa pamilihan at maaasahang puhunan. Dito pumapasok ang social enterprise. Hindi sapat ang mag-donate ng makina. Kailangang turuan ang komunidad ng bookkeeping, marketing, at value adding. Sa isang fishing village sa Quezon, kasama ko ang ilang kaibigan sa pagdisenyo ng smokehouse na gawa sa drum at lumang yero. Inilakip namin ang training sa cost analysis. Magkano ang uling? Gaano katagal ang pag-usok? Sino ang magiging quality control?
4 na nanay ang natutong mag-log ng produksyon sa simpleng ledger at mag-post sa Facebook Marketplace. Sa loob ng 6 na buwan, lumobo ang kanilang kita ng 30% kumpara sa dating benta sa tindahan lang setup. Nang tanungin sila kung ano ang pinakamalaking natutunan, sabi ng isang nanay, "Yung hindi kami pang dispensa lang, negosyante pala kami sa mata ng Diyos." Doon ko naunawaan ang 5 tinapay at 2 isda. Kapag inialay mo, pinuputol-putol niya, hindi para bawasan kundi para paramihin. At silang lahat ay kumain at nabusog. Mateo 14:20. Hindi rin maiiwan ang edukasyon, sapagkat kung ang kabuhayan ang plato, ang edukasyon ng kutsara at tinidor na gagamitin upang hindi mauwi sa pagbabalik sa lumang sistema ng gutom. Kaya't sa disenyo ng programa, kailangan laging may sangay na pangkabataan. Isang modelo ay ang Study and Serve Scholarship. Hindi lang simpleng pagbigay ng uniforme at pamasahe. May kaakibat na community hours tuwing vacation kung saan ang scholar ang magtuturo ng basic literacy sa mas batang kapatid ng ibang magsasaka. Sa ganitong siklo, nagiging mentor na agad ang estudyante bago pa siya magtapos. Natututunan niyang ang marunong ay magturo, kawikaan siyam, at hindi lamang mangolekta ng medalya. Sa aming karanasan sa Camarines Norte, isang graduating education major ang nagtayo ng weekend math clinic gamit ang lumang waiting shed. Gumuhit siya ng grid sa plywood, bumili ng chalk, at inanyayahan ang sinumang grade 3 hanggang 6 na gustong mag-review sa fractions. Pagdating ng taon, bumaba ng 20 puntos ang dropout rate sa 2 kalapit na paaralan. Hindi ito dahil dumami ang modules. Dahil may isang pusong nagsindi ng kandila. Susunod na salik ay ang kalusugan. Kung ang bata ay hindi makakain ng sapat, walang saysay ang scholarship. Dito natin masusubok ang kooperasyon ng simbahan, LGU, at pribadong sektor. Isang konkretong hakbang ay ang pag-organisa ng community garden na nakasentro sa malunggay, pechay, at kamote tops. Low maintenance, high nutrition. Sa project Gulay Mo, Buhay Mo ng isang parish sa Tondo, ginamit nila ang rooftop ng chapel bilang vertical farm. Ginamit ang lumang mineral water bottles bilang planter. Kada linggo, may harvest na ipinamamahagi sa feeding program ng daycare. Sa loob ng 9 na buwan, bumaba ng halos kalahati ang kaso ng moderate underweight sa 123 batang minomonitor ng health center. Bawat tangkay ng pechay ay nagsasalita ng pangakong, "Ako ang tinapay ng buhay." Juan 6:35. Sa pagnguya nila ng dahon, kasama nilang nginunguya ang pag-asa na hindi sila iniiwan ng Diyos. Kapag usapin naman ang kalikasan, natutuhan nating hindi pwedeng bonus issue lang ang environmental care. Napakaraming proyektong bumabagsak dahil tinanggal ang tree cover at mabilis ang soil erosion. Kung magpapagawa tayo ng footpath papuntang palayan, isama ang contour hedgerows at rice straw composting. Sa isang proyekto sa Antique, pinagsanib namin ang reforestation at ecotourism. Nagtanim ang komunidad ng 10,000 seedlings at tuwing 2 taon, ang mag-aaral na college ay kailangang magsulat ng reflection paper sa kung paanong lumaki ang kanilang puno. Habang tumatatag ang ugat ng nara, tumatatag din ang pananaw nila na ang lahat ng nilikha ay may hangaring ililigtas. Roma 19:21. Hindi na lamang sila nagtatanim dahil may bayad sa DNR. Nagtatanim sila dahil nakikiisa sila sa pagsinta ng Diyos sa mundo. Pagdating sa estrukturang pampinansyal, kailangang masapul ang prinsipyo ng transparency. Maraming donor ang nagdadalawang isip kapag hindi malinaw ang accounting. Kaya't sa simula pa lang, magtatag ng finance committee na binubuo hindi laging ng pinakamahusay sa Excel, kundi ng pinakakagalang-galang sa komunidad. Sa isang feeding program sa Marikina, ginamit namin ang whiteboard ledger na nakapaskil sa kapilya. Lahat ng pangalan ng donor at nature ng gastusin nakasulat linggo-linggo.
Hindi man makabasa ang lola, nakikita niyang may pambili na ng peanut butter dahil may bagong pangalan sa listahan. Pinapaalala nito ang Kawikaan 28:6. Ang maralitang matuwid ang pamumuhay ay mabuti pa kaysa sa mayamang baluktot ang daan. Ang linyang iyon ang bitbit ng batang lagalag na nangungulekta ng sampagita. Mas mahalaga ang malinis na palad kaysa bulsa. Bahagi rin ng sustainability ang pagsasanay sa susunod na liderato. Hindi pwedeng nakatali ang proyekto sa karisma ng iisang tao. Kapag lumipat siya ng trabaho, lulundo ang operasyon. Kaya't mula sa araw 1, mag-shadowing na ang kabataan. Hayaan silang mag-facilitate ng meeting, magbasa ng minutes, mag-post ng update sa community page. Kung may 20 matatanda sa committee, bigyan ng tigi-isa silang apprentice mula sa senior high or college. Sa bawat pagkakataong matutong mag-submit ng liquidation ang sophomore na si Ana, binabasbasan na siya bilang Nehemias ng susunod na dekada, naghahanda ng pader na tatagal kahit ang hari ay magpalit. Kung kayo'y tapat sa kakaunti, pagkakatiwalaan kayo sa marami. Lucas 16:10. Hindi proyekto ang tunay na layon, kundi pinalakas na tao na palalakasin pa ang iba. Isang malaking hadlang sa lahat ng ito ay kulturang madali ang gantimpala. Gusto ng marami na pagkaraang magbigay ng donasyon, may ribbon cutting agad at may social media clout. Ngunit ang tunay na pagbabago ay parang inihaw na lechon. Kailangan ng tiyaga sa pag-ikot, kasabay ng baga at pawis. Sa isang baryo sa Samar, umabot ng 4 na taon bago naging self-sustaining ang Abaca Weaving Co-op. Sa 3 taon, muntik nang isuko ng mga nanay dahil walang pumapansing tourist buyer. Ngunit may isa silang verse of the month, Hebreo 10:36. Kailangan ninyong magkaroon ng pagtitiyaga upang matanggap ninyo ang pangako. Pinanghawakan nila iyon at dumating ang isang NGO na naghahanap ng ethically sourced material para sa laptop sleeves. Ngayong taon, 4 na eskwelahan na ang may free school supplies dahil sa bahagi ng tubo. Pinatunayan ng Diyos na may bisig siya sa likod ng mga tila naghihingalong sinulid. Dapat ding banggitin ang teknolohiya bilang kasangkapang pantawid lambak. Kung dati bundok ang harang, ngayon may signal tower na kahit sa pinakaliblib. Sa misyon naming telehealth and tuklas kaalaman, nagtayo kami ng simpleng kiosk gamit ang lumang Android tablet, solar panel at offline Wikipedia. Tuwing Sabado, binubuksan ng community health worker ang app kung saan na i-download ang mga video tungkol sa tamang prenatal care. 2 taon nang walang naitalang maternal death sa sitio, samantalang dati 2 hanggang 3 kada taon. Kung maingat nating gagamitin ang Wi-Fi para sa agham at ebanghelyo, magiging sagot tayo sa sigaw ng Habakuk 2. 14. Mapupuno ang lupa ng kaalaman tungkol sa kaluwalhatian ng Panginoon, tulad ng pagtakip ng tubig sa dagat. Paglipat sa urban context, kahaharap natin ang hamon ng informal settlers. Maraming organisasyon ang natatakot dahil komplikado ang usaping lupang pabahay. Gayunman, may modelo na tinatawag na land sharing agreement. Halimbawa, sa Maynila, may lumang bodega na pag-aari ng pribadong kumpanya. Sa halip na puwersahang paalisin ang mahigit 100 pamilya, pumasok ang NGO bilang tagapamagitan. Kalahati ng lote itatabi para sa low-rise housing. Kalahating titirhan ng micro-warehouse na kikita para sa maintenance fund. Matagal ang negosasyon, 38 buwan. Ngunit sa dulo, napirmahan ang MOA. Ang unang nailipat na pamilya'y sumulat sa pader. Ang lupa ay sa Panginoon at lahat ng narito, awit 24. Isa. Walang kasing tamis makita ang abogadong dating nag-bargain sa presyo ng kontrata at ang batang babae na dati natutulog sa kariton, magkasabay na nagpipintura ng gate. Bahagi ng pagbabago ang pagharap sa trauma na dala ng kalamidad at karahasan. May mga nugnog orphans sa Mindanao na hindi makapagbasa ng grade level text dahil sa post-traumatic stress. Dito mahalaga ang psychosocial intervention.
Sa aming pilot project, ginamit namin ang art therapy. Nagpinta sila ng kwento ng bagong mundo habang may Bible storytelling tungkol sa bagong langit at bagong lupa. Pahayag 21, 4-5. Unti-unting bumalik ang konsentrasyon. Pagkatapos ng 2 buwan, 11 sa 15 bata ang nakaalpas sa non-reader category. Higit sa academic score, nakita naming lumiliwanag ang mata nila kapag iginuguhit ang bahaghari at alam naming may Diyos na bumubulong. Ako pa rin ang naghahari. Sa tuwing nagpapatuloy kami, alala namin ang 2 Korinto 1:4. Inaaliw niya tayo sa lahat ng ating kapighatian upang tayo naman ang makapag-aliw sa iba. Kung salita ng Diyos ang gasolinang nagpapailaw sa ating lampara, ang pananalangin naman ang spark plug. Kahit gaano kaganda ang proposal, kung walang daing nakasama, mananatiling papel. Sa bawat milestone, kaugnayan man ng pag-release ng pondo o pagbagong buhay ng addict na beneficiary, may overnight prayer vigil. Hindi ito legalistikong obligasyon. Ito'y pag-amin na hindi sa pamamagitan ng lakas o kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu. Zacarias 4:6. Sa isang isla sa Visayas, may 20 volunteers na nagsimula ng feeding program. Bago magluto, nagkakapit-bisig sila sa baybayin at umaawit ng Great is Thy Faithfulness. Habang sumisikat ang araw, sabi ng matandang mangingisda, masarap ang lugaw kasi may dasal. Sa agham ng kaligtasan, ang lasa ng lugaw ay nagiging sakramento kapag sinabayan ng salmo. Sa puntong ito, marahil hinihingal ka sa dami ng detalye, parang maratonang walang katapusan. Subalit ang magandang balita, hindi tayo iniiwan ng Diyos na tumatakbo ng mag-isa. Ang Hebreo 12, 1-2 ay parang megaphone mula sa langit. Tayo'y tumakbong may pagtitiyaga, nakatingin kay Jesus. Ibig sabihin, kung sakaling magkaproblema sa papeles ng SEC, saglit kang hinga, tingin sa krus, at alalahanin kung bakit ka nagsimula. Kapag nadiskubre mong may nagmalverse ng pondo, iproseso mo sa batas ng may habag. Panagutin, pero ipanalangin pa rin. Ang hustisya at awa ay hindi magkaaway. Magkakambal silang magkayakap sa trono ng Diyos. Awit 89:14. Kung aalis ang isang core member dahil na burnout, yakapin siya, pasalamatan at hayaang magpahinga. Ang pagtatapos niya'y baka umpisa ng bagong proyekto sa ibang lugar. Patungo sa pagtatapos ng part 4, balikan natin ang kwento ng binhing nakabaon. Ngayon ay nakikita na natin ang usbong, ngunit may mangilang ilang peste, kakulangan sa pondo, intriga, pagkukulang sa audit, nasusubok sa katatagan nito. Diyan papasok ang kultura ng bantay lampara. Bawat miyembro ng komunidad ay may tungkuling magbantay na hindi mamatay ang apoy. Kapag may problemang napapansin, idulog agad, huwag hayaang maging sigalot. Sa bawat quarterly assembly, lay it all on the table. Basahin ang Malakias 3, 10 ng sabay-sabay at itanong, paano pa natin bubuksan ang bintana ng langit? Ang transparency ay himig ng pag-ibig. Ang kompromiso ay ingay ng kadiliman. Kapag pinairal ang bukas palad na pag-uusap, lumalakas ang ugat. Hindi pa ito ang katapusan. Ang huling yugto kung saan tatalakayin natin ang eschatological horizon. Paano tayo mananatiling tapat hanggang dumating ang araw ng Panginoon? At paano natin ihahabi ang mga natutunang prinsipyo sa pambansa at pandaigdigang pakikipaglaban para sa katarungan? Ngunit bago natin lakbayin iyon, itago mo sa puso ang kabuuan ng Part 4. Ang pag-asa ay kailangang maging pulisyang isinabatas sa puso, proyekto sa lupa, at panalangin sa hangin. Kapag naglalakad ka pa uwi, nabitbit ang sapot ng talbos ng kamote mula sa community garden, alalahanin mong dala mo rin ang sinigaw ni Pablo. Hindi tayo pinanghinaan ng loob. 2 Korinto 16. Iyan ang kalasag mo kapag tumambad ang bagong hamon bukas. Kaya sa pagdampi ng gabi, isara mo ang mga mata
at sabihin, Panginoon, salamat sa araw na ito. Bukas ulit, kasama ka. Magtatanim ako, magtuturo ako, maglilinis ako, at magmamahal ako hanggang makita ko ang lupa na naglalaho ang mga luha. Sa gayong panalangin, nag-uumpisa ang paghahari ng Diyos hindi bukas, hindi lang sa huling araw, kundi ngayon ding sandali ng iyong paghinga. Sa makaalamat na tagpo, kung saan ang takip silim ay dahan-dahang niyayakap ng dapit hapon, nasasaksihan natin ang paglalang ng pinakadakilang himala, ang muling pagsikat ng araw matapos ang pinakamahabang gabi ng kaluluwa. Ganito ang tanawin ng part 5, ang sukdulang yugto kung saan lahat ng binhing itinanim sa luha, lahat ng ugat na pinalalim ng unos, lahat ng punong pinalago ng pawis at dasal, ay magkakatipon upang maging gubat ng walang hanggang pag-asa. Sa bawat hakbang na ating tinahak mula sa unang pagtatanong kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang pagdurusa, natuklasan nating ang bawat sugat ay lihim na pintuan at ngayon binubuksan natin ang huling pintong iyon upang tumambad ang tanawing lumalampas sa saklaw ng mata, ang matingkad na plano ng Diyos na bumabalot hindi lamang sa ating pansariling buhay, kundi sa kasaysayan ng buong sangkatauhan. Sa sandaling ito, inaanyayahan kitang damhin ang tibok ng puso mo, sapagkat bawat pintig ay koro ng mga patak ng dugo ng manliligtas na nagsasabing tapos na ang paghihiwalay ng langit at lupa. Mula sa krus tungo sa walang hanggang trono, iginuhit niya ang tulay na dadaanan ng lahat ng lumuluha. At kung itatanong mo, saan hahantong ang lahat ng sakit na tila walang katapusan? Sumagot na ang pahayag 21. 4. Papahirin niya ang bawat luha sa ating mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, ni dalamhati, ni pag-iyak, ni kirot paman, sapagkat lumipas na ang mga dating bagay. Ngunit bago pa man dumating ang araw na iyon, may misyon tayong sinasang-ayunan. Tinatawag ng ilan na The Great Commission. Maging mga larawan ng kahariang darating habang lumalakad pa tayo sa mga kalsadang bitak-bitak. Kaya't habang hinihintay natin ang huling trumpeta, tatahakin natin ang marurumi at hindi pantay na daan. Dala ang ilaw ng pananampalataya, hinihipan ng hangin ng Espiritu, nakaangkla sa balikat ng ating kapwa, sapagkat walang sino man sa kaharian ng Diyos ang iniligtas upang mamuhay ng magkahiwalay sa iba. Maaari bang tunay nating maranasan ang langit habang ang lupa'y patuloy na umiiyak? Oo, dahil sinabi ni Jesus, dumating na ang kaharian ng Diyos sa piling ninyo. Hindi pa ganap, ngunit sapat na upang malasahan ang hinaharap. Saksi rito ang mga komunidad na dati nalulunod sa basura, ngunit ngayon nagtatayo ng materials recovery facility. Ang mga barangay health worker na walang sweldo, subalit may galak na parang kaakibat ng mga anghel tuwing namamahagi ng bitamina. Ang kabataan na mas piniling magturo ng libreng remedial reading kaysa maglaro ng online games hanggang hating gabi. Sila ang buhay na patunay na sinabi ni Pablo sa Roma 8, 18. Ang mga paghihirap ng kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Kapag titigil ka sandali at papayapang makikinig sa huni ng maliit na tagumpay na iyan, maririnig mo ang dagundong ng huling panalo. Nagwagi na si Kristo, ang pagpawis ng magsasaka, habang sinasaka ang lupang hindi kaniya ay bahagi ng liturhiya ng pag-asa. Bawat patak ng pawis ay sinasagot ng Salmo 126. 5. Ang nagsisipaghasik na may luha ay mag-aani ng may kagalakan. Ito ay hindi lamang pangako, kundi talaan ng hinaharap, nakaupong matatag sa mesa ng Diyos, hindi madaling mabura ng bagyo o pandemya. Sa puntong ito, mahalagang unawain na ang eschatological na pananaw, ang pagtingin sa katapusan, ay hindi escapism. Hindi tayo tinuturuan ng ebanghelyo na tumakas sa kasalukuyan upang maghintay lang ng rapture habang hinahayaan nating mabulok ang mga institusyon. Sa halip, ang katapusan ay gasolinang nagpapagana sa ating tagiliran
upang mas linisin ang maruming kanal, mas ipaglaban ang karapatan ng naapi, mas umakbay sa nalulumbay. Kapag alam mong tiyak ang tagumpay, hindi ka nagdadalawang isip magsakripisyo ng higit sa kaya mo dahil alam mong walang masasayang. Kaya habang papalapit tayo sa wakas ng lahat ng bagay, lalong nagininit ang ating puso para sa hustisya. Naalala mo ba ang panawagan ni Mikas 6:8? Ipinakita na sa iyo ng Panginoon kung ano ang mabuti. Ang gumawa ng katarungan, umibig sa kagandahang loob, at lumakad ng mapagpakumbaba sa harap ng Diyos. Ito ang tripling haligi ng huling bahagi ng ating lakbayin. Ang paggawa ng katarungan ay hindi lamang pagpapakulong sa salarin, kundi pagbubukid ng sistemang nagsisigurong may trabaho, may pagkain, may bakod laban sa pang-aabuso. Ang pag-ibig sa kagandahang loob ay hindi lamang pakikipagtsikahan sa mahirap, kundi pakikipagmabutihang loob hanggat mabago ang sitwasyon nila. At ang paglakad ng mapagpakumbaba ay hindi magwawagayway ng bandila ng sariling organisasyon, kundi ilalagay ang pangalan ni Kristo sa pinakamatayog na banner ng proyekto. Kung susumahin, 2 ang tungkuling ibinubulong ng Part 5. Pangalagaan ang apoy sa dibdib at ipasa ito sa mas malawak na altar. Sa unang tungkulin, kinakailangan ng malalim at tuloy-tuloy na buhay panalangin. Kung dati maikli ang iyong tahimik na oras, palalimin mo pa. Huwag mong sukatin sa relo. Sukatin mo sa lawak ng pusong napupuno. Pinapaalala ni Jesus sa Juan 15:5 na hiwalay sa Kanya ay wala tayong magagawa. Subukan mong bumangon bago sumikat ang araw, maupo sa tabi ng bintana, at hayaang ang unang liwanag ay dumikit sa iyong talukap habang inulit mo ang panalangin ni Habakuk 3:2. Panginoon, buhayin mo ang iyong gawa sa gitna ng mga taon. Sa ganitong katahimikan, unti-unting naghihilom ang nabasag na loob. Sa ganitong bulong, ipinapanganak ang pinakamakapangyarihang inisyatiba na hindi kayang ihatid ng kahit pinakamagaling na feasibility study. Pagkatapos mong unang sipsipin ang hangin ng banal na espiritu, saka mo harapin ang spreadsheet, saka mo buuin ang calendar of activities, saka mo tawagan ng mayor. Dahil kung baligtad, mapapagod ka. At ang pagod na iyon ay hindi banal, kundi sunog ng sariling ambisyon. Subalit kung ang inspirasyon ay tumutulo mula sa trono, patungo sa dila ng iyong lapis, bawat maliit na liham ng proyekto ay nagiging awit at bawat pag-send ng email ay nagiging halik ng langit sa lupa. Ang ikalawang tungkulin naman ay ang pagpapasa ng apoy. Lagi nating sinasabi na ang native na sulo ay hindi pinapatay para ilipat ang apoy, bagkus ginagamit upang sindihan ang susunod. Ganito ang diwa ng 2 Timoteo 2:2. Ang narinig mo sa akin ay ipagkatiwala mo sa mga taong karapat-dapat at maaasahang magtuturo naman sa iba. Kung ikaw ay leader ng community cooperative, sikapin mong sa loob ng 1 taon ay mabigyan ng pagkakataong mag-preside ang pinakabata sa board. Kahit 1 o 2 meeting lang. Kung ikaw ang youth pastor, isipin mo kung sino sa kanila ang may tahimik, ngunit matatag na pananampalataya. Baka siya ang susunod na magtuturo ng Bible study sa mga jeepney driver. Huwag matakot na bumitaw. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi monopolyo, kundi pag-usbong ng bagong kapangyarihan sa maraming kamay. Sa gitna ng pag-aantabay, kailangang ipakita nating ang pag-asa ay hindi pag-aari ng iilang star volunteers. Ito'y kaloob na palipat-lipat, at habang mas nagiging bukas ang daluyan, mas sumisiklab ang apoy. Ngunit ano ang gagawin natin sa agam-agam na baka hindi natin marating ang tunay na lipunang makatarungan? Naroroon pa rin ang terorismo, karahasan, katiwalian sa mataas na antas, at lahat ng iyon ay maaaring pumatay sa sigla ng sinuman. Dito muling sumisigaw ang Roma 15:13 na punuin nawa kayo ng Diyos ng pag-asa upang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay mapuno kayo ng kagalakan at kapayapaan. Ang pag-asa sa Biblia ay hindi wishful thinking.
Ito'y tiyak na hinaharap na nakapirmi na, kaya't umiimpluwensya sa kasalukuyan. Sa madaling salita, kapag nagtatayo ka ng library sa bundok, hindi mo ito ginagawa dahil sigurado kang masusolusyonan mo ang lahat ng illiteracy. Ginagawa mo ito dahil alam mong sa huli, walang mangyayaring literati o illiterate na paghahati sa bagong langit at lupa. Ang lahat ay makakabasa ng pangalan ni Jesus nang walang sagabal. Kaya bawat librong dala mo sa kabundukan ngayon ay rehearsal ng wedding banquet ng Kordero, kung saan ang bawat isa'y magbabasa ng bagong pangalang inukit sa kanilang puso. Ito ang nag-uumapaw na katotohanang nagiging gasolina ng radikal na pagtitiis. May nagsasabing, baka tayo nasisiraan ng bait sa kakapangarap ng langit habang maraming gumugulong na problema sa lupa. Ngunit tingnan mo si Martin Luther King Jr. na nakatingin sa Promised Land kahit may baril sa kanyang harapan. Tingnan mo si Dietrich Bonhoeffer na kumakanta kahit naghihintay ng bitayan. Tingnan mo si Esther na handang mamatay para sa bayan. Sinasabing, ako'y tutungo sa hari at kung ako'y mamamatay, mamamatay ako. Ang sekreto nila, ang dulo ay sekreto na nilang nakita sa trono ng Diyos. Malayo man tayo, ang parehong dulo ang nakaukit na sa kalooban natin. Kaya't kung ikaw ay nanay na naghahatid sa iyong anak sa eskwela habang nag-iisip kung saan kukuha ng pambayad sa kuryente, tumingalak at panghawakan ang Filipos 4:29. Pasasaganain ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Kung ikaw ay social worker na nahiya sa sarili dahil parang patak sa dagat ang ginagawa mo, alalahanin mong walang pumapatak kung walang ulap na nagtipon ng singaw mula sa isang tasa ng dagat. Ibig sabihin, bawat patak ay bahagi ng maringal na siklo ng ulan ng Diyos sa mundo. Ngayong papalapit tayo sa huling sandali ng part 5, pag-isipan natin ang pinakamabungang sagot sa tanong na nagsilbing ugat ng buong seryeng ito. Bakit pinahihintulutan ng Diyos ang pagdurusa? Sagot, upang ipakita ang pag-ibig na hindi kayang ilarawan ng kasaganaan lamang, upang hubugin tayo bilang mga kabalikat niyang magdadala ng langit sa lupa, upang lumikha ng pagkakataon para sa bukal ng habag na hindi mapapatunayan kung walang uhaw. Kung ang krus ay kastilyong yari sa dugo at kahoy, ang muling pagkabuhay ay kastilyong yari sa liwanag at walang hanggang pag-asa. Sa pagitan ng krus at walang hanggang liwanag naroroon tayo ngayon, inilalabas mula sa hurno ng pagdurusa ang ginto ng dalisay na pananampalataya. Kaya't kapag muling bumundol sa isip mo ang tanong na iyon, maaari mo nang sagutin, hindi na lamang sa salita kundi sa mismong buhay mo. Pinahihintulutan niya ang pagdurusa dahil may mas malaking kwento kaysa komportabling pamumuhay. Kwento ng pagkakawang gawa, kwento ng pagliligtas, kwento ng pagkakaisa ng Diyos at tao. At bawat beses na sinasabi mong, narito ako Panginoon, gamitin mo ako, ang pagdurusa ay nagiging kasangkapan, gaya ng gasgas na kahoy na gitara na sa kamay ng maestro, ay lilikha ng musikang kay Rami ng luha ang patitigilan. Sa wakas, isuko natin ang buong proyekto, ang 5 bahaging pagsasalaysay, ang lahat ng boses na nakinig, ang lahat ng pusong umiyak at ngumiti sa paanan ng hari. Sinabi niya sa pahayag 22 at 12 na darating siya ng mabilis. Dala ang gantimpala upang ibigay ayon sa gawa ng bawat isa. Hindi siya makakalimot. Ang bawat butil ng bigas, bawat notebook, bawat minuto ng pakikinig sa kaibigan ay nakatala sa aklat ng alaala. Sa araw na iyon, hindi na natin gugustuhin pang itanong kung bakit may pagdurusa, sapagkat ang liwanag ng kanyang mukha ay sasapat upang tunawin lahat ng anino. Ngunit habang hindi pa dumarating ang araw na iyon, magpapatuloy tayong kumilos, maghihintay ng may sigla, magmamahal ng walang takot. Dahil, gaya ng pangako sa unang Korinto 15:58, alam nating hindi walang kabuluhan ang anumang pagpapagal sa Panginoon. Kaya sa pagtatapos, hindi tayo nagwawakas. Bagkus nagsisimula ng panibagong siklo,
kasing lawak ng universo at kasing lalim ng puso ng Diyos, kung saan bawat manonood ng videong ito, bawat nakabasa ng salitang ito, ay inaanyayahang maging kasamang arkitekto ng mundong pinahahalagahan ng langit. Umahon tayong lahat at itaas ang ating mga mata, sapagkat ang tumatangis ay mag-aani ng kagalakan, at sa papawirin ng walang hanggan, sabay-sabay nating maririnig ang mga salitang matagal na nating inaabangan. Tapos na, nagwagi na ang pag-ibig,